Hindi pa natin nabili, ginagamit na ng libre. Kaya pag pray natin, ang Diyos magpo-provide. Amen. Kaya itong month, itong magsimula ngayong Sunday hanggang August, mahamon tayo ng mensahe tungkol sa stewardship. Amen. Stewardship. Yan ang ating pag-usapan. No? Ba? Dito po tayo sa 2 Corinthians. No? 2 Corinthians. Verse 9. Nakalimutan ko palang sasabihin, yung ating commitment pala ay dyan na, by next Sunday, i-ano natin, i-kulayan natin yung mga commitment natin. No? Parang ano yan, parang abstract painting. Yan, gawin nating abstract painting. Yung ating commitment. Yan po. No? Kaya kailangan na makarinig muna tayo ng salita ng Diyos. No? Kukulayan natin yan. No? Ayon sa inyong kulay ng inyong puso. Yan. Yan. Sa 2 Corinthians chapter 9. Basahin natin hanggang siguro para makuha natin yung mensahe, no? Hanggang 11. Hanggang 11 na 9. Basahin natin ang salitan, no? Ang 2 Corinthians chapter 9. Ako muna mauna, kayo po ang verse 2. For us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. Yet I have sent brethren, lest our boasting of you should be in vain in his behalf, that as I said, ye may be ready. Therefore, I thought it necessary to exhort brethren, that they would go before you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty, as not of covetousness. Every man according as he purpose in his heart, let him give not grudgingly, nor or of necessity, for God loveth cheerful giver. As it is written, he hath dispersed abroad, and it given to the poor. His righteousness remaineth forever. Sabay-sabay natin basahin ang verse 11. Being enriched in everything, all bountifulness, and cause it through us thanksgiving to God. Noong church po, no, ay sila ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng bagay. Bountifulness, which cause it through us thanksgiving to God. Sila ay nagpapasalamat sa Diyos kasi sila ay pinagpala ng kasaganahan ng Diyos. Yan. Yung conclusion na yan. Kaya tayo muna ay manalangin, tayo pumikit. Dakilang Diyos Ama sa langit, salamat sa pagbabasa ng inyong mga talata na aming tungayan ngayon. Dalangin ko, Diyos,
Bigyan mo kami ng mga aral, Panginoon, tungkol sa simbahan ng Korinto, Panginoon. Sa simbahan ng Macedonia, Panginoon. Maraming salamat muli sa kanilang halimbawa na pwede naming gayahin para kami rin, Panginoon, ay inyong pagpalain. Maraming salamat muli, O Diyos, sa mga salita naming nabasa. Pagpalain po ang inyong lingkod gagamitin. Make me a blessing today and help me to deliver your message today. And lingkod Diyos, ikaw po ang mangusap sa amin sa pamagitan ng inyong mga salita. Kaya pagpalain mo po, Panginoon, ang umagang ito, bigyan mga maayos na puso sa pagkinig, maging attentive sa inyong salita, na every word na aming marinig ay galing sa inyong mga salita, O Diyos. Dalahin ko, Diyos, ikaw po magpapala sa amin muli at paggabayan mo po kami habang kami nakikinig ng mga salita. Alisin mga distraction, mga kaaway, Panginoon, sawayin mo, O Diyos, para makadaloy ang inyong mga salita sa aming mga puso ngayong umaga. Maraming salamat muli at binabalik ko po ang lahat ng pasalamat at papuri, ang lahat nito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. No. Nag-iisip ako ng tema, ano? Ano ba ang magandang tema dito sa ating yung ano? Yung from promise to practice. Amen. Pag nangako ka, ito pa rin mo, practice. No? Hindi yung pwede rin balik na rin, no? Practice to promise. Ito na maganda. Promise and practice. Yan. Yan po, dito po, no? Ating matungayan ang ating binasa, no? Kasi marami po ang mga pastor ay takot po mag-preach ng tungkol sa pagbibigay. No? Alam mo, inyong pastor po ay lagi nga akong na-invite sa mga pagdating sa conference ng pagbibigay. No? Kaya salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi maraming mga pastors and preachers natatakot sila mangaral ng tungkol sa pagbibigay. Kasi baka yung mga miyembro baka ma-offend at aalis sila. Oo. Kaya mayroon akong na-interview yung pastor ganon. No? Hindi siya nagpipreach ng ganon. Kasi bago lang daw sila, baka yung mga miyembro aalis. Ganon. Pero bilang pastor, gusto ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay pagpalain. Amen. Gusto natin maging mahirap, manatiling mahirap ang mga miyembro ng simbahan, huwag kang mag-preach ng giving. Oo. Sigurado ang mga anak ng Diyos maging hikaos sa kanilang buhay. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Kasi sabi ni David, I have been young, I'm now old. I have not seen the righteous begging bread. Mula ako'y bata, ako'y tumanda na, hindi ako nakakita ng righteous, ng anak ng Diyos na nagpapalimos ng tinapay. Sabi ni David yan. Amen. Ay kung tayo matagal ng Kristiyano ay naghikaos sa tinapay, aba hindi po yan problema ng Diyos. Baka tayo po ang may problema. Kaya nga, pinipres natin ang salita ng Diyos para matutunan natin, dito po ang susi kung paano tayo pagpalain ng Diyos. Yan.
Pagpalain ng Diyos. Mm. So makita natin dito po sa ating binasa, no? Ito po ay context ng sulat ni Pablo sa Corinto. Kaya ito ay epistle. Paul's epistle itong tawag, Corinthians, Ephesians, Philippians. Ito po ay mga epistle, sulat ni Paul. Kasi doon siya sa ibang mga churches, sumusulat na lang siya. Hindi katulad ngayon, ay technology, tatawag ka lang. Magme-message ka lang, pindot-pindot ka lang, makarating na doon sa Corinth. Kahit ikaw ay sa Pilipay. Pero nung araw, magsusulat ka pa at dadalhin pa ng isang tao, dadalhin doon at matagal pa makarating ang mensahe. Dito po sa ating binasa, ay humihingi si Pablo ng tulong sa mga churches. Sa mga churches. Yan. Mingi siya ng mga tulong dahil mayroon silang gustong tulungan na kapatiran sa Jerusalem. Oo. Basahin natin sa Romans 15:26 para makuha natin yung background, bakit ito yung mensahe ni Paul sa Corinth tungkol sa pagbibigay. Saan ba yan gagamitin yung kanilang pagbibigay? Yan. Sa verse 26. For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Oo. Kasi nakita ni Pablo na ang simbahan sa Jerusalem ay mahirap po ang mga miyembro. Oo. Gusto niyang poor sila. Kaya, di ba dahil sabi ng dito? Macedonia, for it pleased them of Macedonia and Achaia to make certain contribution. Yung church ng Macedonia, mahirap itong simbahan sa Macedonia. And Achaia, to make a certain contribution, si Achaia, no? Ay nagkaroon sila ng pagbibigay, contribution. Para saan? Para sa mga kapatiran doon sa Jerusalem na mahihirap. Yan. Kaya, makita natin, it pleased them of Macedonia. Natutuwa po sila sa simbahan ng Macedonia. Oo. Kasi hindi lang po Macedonia ang hininga ni Paul ng contribution. Nandyan yung Thessalonica, Berea, oo, ay doon nakahingi siya. Pero natutuwa siya sa simbahan ng Macedonia, sa mga miyembro ng Macedonia. Na ang Macedonia ay mahirap na mga miyembro doon. Pero masaya silang nagbibigay. Yan ang kaibahan. Amen. Masaya. Kaya nga, sabi niya, God loveth a cheerful giver. Yan, nabanggit niya. Oo. Kaya natutuwa si Pablo sa simbahan. Kaya lalo na ang Diyos natutuwa sa masayang nagbibigay. Kaya sabi niya, God loveth a cheerful giver. Oo. Kaya makita natin, no? Masaya silang nagbibigay. Yan. Kaya nga ang ating nakita natin, ang Macedonia nagbibigay ng masaya.
Ang Korinto, nangako lang. Nangako lang. Na samantala, ang simbahan ng Corinth ay mayaman ang mga miyembro. Pero nandoon lang sila nagkaroon ng commitment. Nag-commit lang sila kay Pablo. Pablo, magbibigay kami sa Jerusalem. Nangako sila. At hanggang sila ay nangako lang at nakapako. Yun ang nangyari sa Corinth. Bagamat sila ay mayaman, ay nandoon ang kanilang pangako. Yan. Ngunit, ang Macedonia, nagbigay na. Ang Corinth, nangako pa lang. Kaya may kaibahan. No? May kaibahan. Kaya, sa simbahan ay may dalawang klaseng membro. Mayroong taga Macedonia o mayroong taga Corinto. Saan ka ba dyan sa dalawang yan? Ikaw ba ay taga Corinto? Oo. O taga Macedonia? Kasi ang Macedonia, masaya, nagbigay na. Ang Corinthians, nangako pa lang. Oo. At marami na silang pangako. At wala pang nakulikta si Pablo. Yan. So, makita natin, yan ang context ng 2 Corinthians chapter 9. No. Kung bakit niya sinulat yan. Yan. So, ano ang gusto ni Pablo sa Corinto? No? Ang gusto ni Pablo ay sila ay ma-inspired pagdating sa pagbibigay. At nalimbawa niya ang Macedonia. Macedonia. Kaya sa buhay nating Kristiyano, ano ang gusto natin mag-inspire sa atin na klaseng simbahan? Gusto ba natin ang simbahan, mga membro na katulad ng Macedonia? Na sila masaya magbigay. Pagdating ng bigayan, excited sila. Ang Corinto, hindi sila masaya. Sige, sa sunod na akong magbibigay. Sige, next na lang. Pangako. Yan ang Corinth. Yan. Para ano? Mayaman sila. Kapatid. Yan. Nakita natin. So, makita natin, ang tunay na generosity ay hindi nasusukat sa ating wallet. Kundi ang sukatan ay willingness. Para sa W, no? Wallet and willingness. Kaya hindi basihan ang wallet, ang basihan willingness. Yan. Kaya nasusukat sa willingness. Oo. Hindi sa wallet. Ang Macedonia, mahirap. Ang Corinth, mayaman. Yan. Oo. Sabi ng Corinth, pag ako maraming pera, magbibigay ako, Pablo. Nangako na naman si Corinth. Oo. Ibig sabihin, huwag na nating hintayin na yumaman ka, marami kang pera, para magbigay ka. Kasi ang Macedonia, wala masyadong pera. Mahirap sila. Amen. Kaya kahit mahirap, pwede ka magbigay. No. Practice, not promise. Yan.
Ang Macedonia, pinaktis niya na. Ang Corinth, promise pa lang. Yan. Kaya makita natin, Paul compare the church of Corinth to Macedonia in the area of giving. Oo. Area of giving. Yan. Kaya nga, sabi ni Paul, hindi ko kayo kinukumpara para ipahiya sa ibang mga churches. Kinukumpara ko kayo para ma-encourage kayo, ma-inspire kayo. No? Kung paano ang Macedonia sa kanilang pagbibigay na sila masaya. Oo. Kahit sila ay sa matinding kahirapan. Saan kayang verse yan? Tingnan natin kung saan yan. Sa verse 8, verse 2. Kasi 9 na tayo eh. Ang background ng Macedonia sa chapter 8, balik natin. May connection. Verse 2 muna. Verse 8:1. Moreover, brethren, do you wait for the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how in great trial of affliction. Grabing trial and affliction to. Persecution. No. Inuusig sila. Affliction. The abundance of their joy and their debt and deep poverty abound to the riches of their liberality. Amen? Kahit sila ay sa gitna ng problema, pagsubok, affliction, maraming babayaran, maraming bills, the abundance of their joy, sobrang saya sila. Amen. Bagamat sila ay nasa matinding kahirapan. Alam mo ba yung deep poverty? Iba yung poverty kaysa deep poverty. Oo. Yung poverty, naghikaos. Pero yung deep, sobrang hikaos. Yan. Yung poverty, isang kahig, isang tuka. Ito, walang kahig, maraming tuka. Yan ang nangyari sa Macedonia. Abounded unto riches of their liberality. Bagamat sila ay mahirap sa pagdating sa kapirahan, pero masagana sila, mayaman sila sa pagbibigay. Liberality. Yan. Nasaya sila, nagbibigay, kahit sila ay nasa kahirapan. Kaginamit ni Pablo ang Macedonia para hamunin o hindi ipahiya o udyokin, ano ba? Ang mga miyembro sa Corinth. Yan. Merong verse ditong provoke. Saan ba yan? Merong provoke na word yan eh. Provoke, hamunin sila. To provoke them in cheerful giving. Saan ba yung provoke? Yan. Meron na provoke dyan, ano? Hindi ko na makita. Hindi ko na na-underline. Verse 2. Yan. Which I boast you to them of Macedonia, pinagmamalaki ni Pablo ang Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked many. Hath provoked many. Yung provoke, hamunin. Yung bagay yung word na provoke, nakakahawa. Oo. Kaya nga, sinulat ito ni Paul sa Corinth para mahawaan. Yan ang provoke. Mahawaan. Ang Corinth,
sa masayang pagbibigay. Yan. Mahawaan sila. Kasi ang masayang pagbibigay ay nakakahawa. Amen. Yan ang sakit na magandang sakit na nakahawa. O masayang nagbibigay. Oo. Ang mahirap kung mahawaan ka ng kurento. Oo. Sabi ni Nanay Biring, kurento eh. Oo. Bakit alam niya Nanay Biring? Yan guro ang Greek word ng kuripot. Oo. Yan. Para mahawaan. Sa sana, mahawaan din tayo ng simbahan ng Macedonia na pinapractice na nila, masaya silang nagbibigay. Yan, masaya silang nagbibigay. Pag masaya tayo nagbibigay, yung property na yan, maliit lang yan. Amen. Ikwento ko sa inyo mamaya na mayroong nagbigay. Oo. Ng, siguro, wala itong lotienten. Tuldok lang ito. Oo. Yan. Sa pangalawang puntos ko na yung mamaya. Yan. So, makita natin, bakit sila masaya nagbigay? Yan. Dito na tayo para makasulat na yung mga ating mga senior. Makasulat na sila ng unang puntos. Anong verse natin? 9. Dito sa verse 6 muna. 6. Yan. Yan, 6 muna ating paliwanag. But this I say, which soweth sparingly, shall reap also sparingly, which he soweth bountifully, shall reap also bountifully. Yun, bountifully. Ano ang prinsipyo ng Macedonia? Bakit sila masaya? Sabi rito, I say, sow it sparingly, shall reap sparingly. Nabanggit yung soweth, sowing. So una, ang prinsipyo, the principle of sowing. Simple lang ang kanilang prinsipyo, no? Ang prinsipyo nila ay pagtatanim. Ang prinsipyo ng Macedonia ay nalimbawa sa pagtatanim. Pag nagtanim ka ng konti, aani ka ng konti. Pag nagtanim ka ng marami, marami din ang aanihin. Yan ang kanilang prinsipyo. Prinsipyo nila. Nagtanim sila ng konti. Yun. So, nakita natin, pag maraming butil, maraming ani. Naghanap ako ng seed kanina, nakalimutan ko. Ito, maliit lang na seed. Yan, maliit lang na seed yan. Oo. Pero pag yan ay iyong itanim, sow. I-sow mo. Oo. Iano ko lang muna para makapagwalis yung mga ano. I-sow mo, ganon. Yan ang kanilang prinsipyo. Nagtanim sila at aani. Yan ang kanilang simpleng prinsipyo bakit sila nagbibigay. No. Ang nagtatanim ng marami, of course, nagtatanim ng mag-aani ng marami. Pag nagtanim ka ng konti, konti rin ang aanihin. Yan ang kasimple ang kanilang prinsipyo. Binigyan po sila ni Pablo ng simpleng ilustrasyon pagdating sa pagbibigay. Kasi doon sa Macedonia ay agricultural ang kanilang income. Kaya nalintulad niya sa ilustrasyon ng agriculture ng farmer. Kaya dinaan niya para maunawaan ng current na sila ay nagtatanim ng marami, darami din ang kanilang ani. Yan po, ginagawa ni Pablo na simpleng ilustrasyon para madaling maunawaan ng mga taga-current. Hindi mo na kailangan, marami ka pang dictionary, ano pa ba yan? Thesaurus para
malaman mo kung ano ang masayang pagbibigay. Simple lang, pagtatanim lang pala. The principle of sowing. No. Bakit ka nagtatanim? Oo. Si Bravo kaya. Bravo, pag nagtanim ka, bakit ka nagtatanim? Ang purpose mo, bakit ka nagtatanim? Ano ang motibo mo, bakit ka nagtatanim? Para ano? Ha? Para may ani. Oo. Kala ko, wala lang eh. Bakit ka nag-aani? Wala lang. Aba, may problema ito. Nagtanim ka eh. Tapos, hindi mo alam kung bakit ka nagtatanim. Ang farmer, alam niya bakit siya nagtanim. Kasi mag-aantay siya ng ani. Oo. Sa mga farmer. Kami ay nabubuhay sa farmer. Oo. Mayroong palay na 60 days, may 90 days. 90 days. Kaya yung tatay ko naganda ng 90 days, 3 months. May stock na kami. Within 3 months, may kakainin kami. Kasi ang aanihin namin, mayroon kaming 60 days at 90 days. Mayroong mga mabilis. May binhi na pang 60 days, may 90 days. Alam mo yan, Brother Albert, sa Mindoro, no? May 60 days na seed. Oo. Para makaani ka kaagad, 60 days, may ani na. Yan ang variety ng binhi. Oo. Kaya nag-expect ang farmer. Yung tatay ko, nag-expect 90 days, aani na tayo. Kaya ito muna ang kakainin natin sa panahon ng tagutom. Oo. June, July, August. At the end of August, mag-aani na. Kaya September, anihan na. Harvest na. Yan. Ang June, araro, kasi may ulan, at ayusin mo ang bukid para ihanda sa pagtatanim. Pagtatanim na yan, oo. Tanim mo na yan. Yan ang prinsipyo ng farmer. Ganon din ang prinsipyo sa pagbibigay. Katulad ng magsasaka. The principle of sowing and reaping. Hindi lang po nagtatapos sa sowing. Oo. Sowing. Oo. Hindi po tayo nagpipreach ng prosperity gospel. Pupunta ka sa simbahan baptist, simba ka, yayaman ka. Mag-faithful ka lagi sa simbahan, yayaman ka. Oo. Pero may prinsipyo, kapatid. Ano ang prinsipyo? Ng giving, sowing, and reaping. Pag nagtanim, may balik. May ani. Walang tanim, walang ani. Oo. Alam ng farmer. Amen. Pag ikaw farmer, hindi ka nagtanim ng June, huwag ka na mag-expect ng August na aani ka. Kasi wala kang itinanim. Yan lang po ang simpleng prinsipyo, kapatid, ng Panginoon din. Sowing and reaping. No? Ano makita natin? Ito rin ay prinsipyo ng Diyos. Amen. Pag nagtanim ang farmer, ang Diyos nagpapatubo. Oo. Hindi na nagtatanong ang farmer, tutubo kaya ito? Aani kaya ako? Oo. Alam mo sa probinsya, nagtatanim pa lamang. Oo. May nag-a-advance na. Ilang sako sa'yo? Ilang sako sa'yo pag nag-aani ako? May nag-advance na. Iwan ko lang ang tawag yan. Ang tawag yan sa probinsya, alili. Alili. Alam mo si yan, alili. Yung wala pang hindi ka pa nakaani, ilan sako sa'yo, order mo. Mag-o-order na sila sa'yo. 5 sako sa akin pag nag-ani ka. Magbibigay na siya ng pera, pag ani mo, bigyan mo siya. Sigurado na. Oo. Hindi na nag-alinlangan. Sabi ng farmer, kahit utangan ko na kayo, sigurado bibigay ko na, may ani ako.
Katatanim pa lamang yan. Kasabog niya pa lang. Bibigyan na kita, 5 sako, bayaran mo. Advance payment. Oo. Kasi alam niya, sigurado siya, may ani, kasi may tinanim siya. Oo. Kasi pag naghingi ka ng ganyan, sino ko gustong kumuha? Pag-ani ko. Tatanungin ka muna, may lupa ka ba? May tinataniman ka ba? Eh kung wala kang tinaniman, aba, naghingi ka ng ganyan, hindi ka farmer. Ikaw ay scammer. Kaya mag-ingat kayo, baka hindi farmer ang nakausap mo. Scammer pala. Nagbigay ka ng pera, pagdating ng ani, wala naman palang lupa na tinamin. Wala naman palang pananim yan. Yan po. Ganon din ang Panginoon. Kung gaano ka-generous magbigay sa gawain ng Diyos, ganon din aanihin mo, generous din ang Diyos sa iyo. Pag maalwan ka magbigay, maalwan din ang Diyos magbigay, katulad ng Macedonia. Kung katulad ka ng Corinthians, na kuripot din ang Diyos sa iyo. Kaya kahit anong pag-pray mo, Lord, bigyan mo ko ng ganito. Wala, kasi taga-Corinth ka. Kailangan ang puso mo, Macedonia. Yan. Yan. Pag nagbigay ka. Oo. Talagang aani ka. Oo. Nung isang Sunday, kinikwento ko sa kanila, speaker natin, nagbigay ako ng 25 kilos. Kasi parang hindi ko matiis. Nabigyan lang siya ng love gift. Sabi ko, gusto ko sana magbigay ng bigas sa speaker. Kasi mga speaker natin, pinapadalhan ko ng bigas pag uwi. May mga pastor dito, bigas. Kahit may bisita akong pastor dito na hindi Sunday, pag binisita ako, nagpapabili ako ng bigas para bibigay. Kasi hindi ako, parang masama ang loob ko, na uwi yung pastor na walang dala. Na yung binigay ko sa kanya, kwento lang. Nagsawa na sa kwento, pag uwi niya, wala man pala siyang natanggap. Alam niyo yung mga anak ko yan, pag may motor ng mga pastor dito, binibigyan ko pa, pastor, magkano ang full tank dito? Full tank mo yan, ito. Bigay mo. Bigay ko sa iyo, full tank mo yung motor mo. Kasi binisita mo ko, at nagkwentuhan tayo, at ito yung bigas pa. Yan. Para alam ng misis mo na sa akin ka pumunta. Kasi baka sabihin niya saan ka pumunta. At least may ebidensya ka. Picture na kami. Picture na. Ganon. Yan po ang prinsipyo. Sabi ko, hindi ako nakabili. Sabi ko, ikas ko na lang. Lagay ko na lang 4 rice. Nagdagan ko for 25 kilos rice. Nakalagay doon. Bukod sa love gift. Alam mo, sandi ko binigay. Pagturo ko rito sa isang office ng PNP. Pagtapos naming pagtapos naming Bible study. Binulungan niya na si Joka. Joka, ipadala ko itong 25 kilos. Ilagay ko lang dyan sa front. Daanan nyo na lang mamaya ng sasakyan. Ba, sabi kong, talagang bilis ng ani Kapong ko lang tinanim. No. Tapos ng Tuesday na naman, naman ako ng Bible School, nagturo. Habang ako nagtuturo, may dumating naman isang kapatid. Pastor, mayroon pala akong bigas na ibibigay. Yung kasama ng speaker dito, hindi ko binigyan. Sabi ko, hindi, mayaman ito Hindi ko binigyan. Yung kapatid niya lang na speaker. Hindi ko binigyan. Aba, inakit ako ng Tuesday. Pastor Bong, mayroon akong nakanda sa baba, 25 kilos. Hanapin ko na lang si Joka, pakarga ko na. Nagtuturo ako. Sabi ko, thank you, brother. Sana tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na ang pagpapala sa'yo. Kasi minsan nagtatanong sa akin,
Pastor, may bigas pa ba kayo? Ay, sabi ko na, laging nauubos yan, kapatid, na laging nauubos yan. Kaya mo akong tanongin kung mayroon pa. Kasi nauubos talaga yan. Yun, nagbigay na siya. So, kita natin, yan ang prinsipyo. Sa Proverbs 11, makadalawa lang tayong puntos nito. Anyway, hanggang nga po nitong puntos. Proverbs 11. Sana nandito kayo mamayang hapon. Yan. Kasi ang dugtong nito, ang introduction pa lang ngayon. Ang pagpapala, sapon na. Sana ba yung Proverbs? Nawala na. Proverbs 11, 24. Nantin natin. I-plus ka natin dyan sa TV. Proverbs 11. The principle of sowing yan. There is scattereth, increaseth. Withhold, more than is meet, is tended to poverty. Scattereth, increaseth. Pag nag-withhold, yung binhi, maliit lang ito, binhi. Pero pag hawakan mo to sa kamay lang, mag-aantay ka ng 90 days, wala mangyari nito. Dito lang sa kamay mo eh. Yan ang word na withhold. Oo. Pagdating ng 60 days, poverty ka, hirap ka. Nag-aani na iba, ikaw walang ani. Kasi ang binhi nasa kamay mo. Kasi yan ang prinsipyo ng pagbibigay. Sowing and reaping. Yun. Natapos na ko ng isa. Paul illustrate giving as a farmer. The principle of farmer is sowing and reaping. Yan, number 2 na. Number 2, principle. Yan. The principle of heart. Heart. Oo. Heart. Yung puso. Ingatan natin ang ating puso. Baka maatake. Cardiac arrest. Kasi ako ay na-cardiac arrest na. Hindi ka makahinga. Yan. Ang prinsipyo ng giving ay prinsipyo ng puso. Amen. Ano ba ang verse natin? Sa Proverbs 23, verse 26. My son, give me thine heart. Sabi ni David kay Solomon, my son, give me thine heart. Sabi ng Panginoon, Solomon, give me thine heart. Ibigay mo ang puso mo. Oo. Let thine eyes observe my ways. Oo. At tingnan mo kung paano ako gagawa. Paano ako gumawa ng paraan. Ibigay mo lang ang iyong puso. So, ang pagbibigay ay hindi una pera. Ang unang ibibigay, puso. Pag ang una mong binigay, pera, magkaproblema ka sa puso. Mahal ang mag-opera ng puso. Sister Rose, no? Milyon, no? Milyon ang estimate. Kaya hindi na ko nagpa-estimate sa puso. Kasi minsan, hindi naman puso ang problema. Pag nagpa-check up ka, i-stethoscope. Tapos narinig ng doktor, Pastor, may problema po kayo sa puso. Hindi problema ang kamay mo. Nabali ang kamay mo, hindi problema yan. Unahin muna natin ang puso. Kasi ang kamay mo, hindi nakakamatay. Nabali lang yan. O na-arthritis lang yan. Hindi makakilos. Ang puso nating unahin. Kasi narinig ko ang iyong puso. Mayroon palang laman na nagbabara. Oo. Ano ang laman?
1 million. Pak! 1 million. Oo. Naalala ko yung pinsan ko. Kasi alam ng mga anak ko yun, punta kami doon sa, parang maging ninong ni Joka at ni Grace. Pinunta namin. Oo. Nagkwento siya, may sakit ako sa puso. Anong ginawa ng doktor? Dahil engineer siya eh. Engineer siya ng MPWH. Oo. Marami siyang project. Nagpasikap siya, anong trabaho mo? Ako ay kontraktor ng MPWH. Bah, sinikan ng doktor. Ay, hindi na check up ng doktor pala. Check up. Dahil engineer, nag-drawing ang doktor. Ito yan engineer, parang kalsada. Narinig nyo, pag-drawing niya. Narinig mga anak ko yan, doon kami. Gin-drawing niya. Ito yung daan malapad, parang idsa. Pagdating sa monumento, maliit na. Paliit na paliit. At hindi na, sikip na, traffic na. Hindi na makadaan ang mga sakyan. Yan ang puso mo. Parang kalsada. Parang ginagawa mong kalsada. Tapos malapad, tapos paliit na paliit. Yan ang puso mo. At delikado yan. Pag nagbara na, katulad ng sasakyan, wala na. Mabuti yung sasakyan, pag nag-traffic, entay-entay ka lang. Pero yan, magantay-antay ka na. Yun. Nagpa-ano siya. Million. Kaya, sabi ko naman, kami naman, nag-drawing, may pakita akong drawing sa kanya. Ito naman, may drawing ako sa iyo. Yung church namin, kailangan ng bintana. Kaya, may nagbigay na, 3 na lang ng drawing. Itong drawing tong 3, ito na lang ang wala, 3. Sige, akin na yan, 3. Sabi ko, wala pa nga yan sa yung puso mo, mas mahal yan. Ito, bintana, magkano lang? 9,000 isa, 27. 27 lang, oh. Barya lang sa puso mo. Ayun, nagbigay. Bumigay ang puso niya. Yan, 3 sa kanya dyan, 3. Sinagot niya yung 3. Hindi inapakita. Pinapasal ko, pasal mo yung bintana mo rito para makita mo. Baka sabihin mo, hindi ko nabili. Pero pinicturan ko yung bintana. Baka sabihin mo, anong tawag yan? Ghost project. Sa MPWH eh. Baka sabihin mo, ghost project ka. Kunwari, may daan. Yung pala, picture lang. Tsaka signboard. May signboard, project, ganito. Highway. Yung pala, wala namang highway. Maraming ganyan. Sa probinsya, kapatid, marami. Akala mo may daan. Yung project, tapos na. Wala pa pala. Yan. Yung puso. Kaya marami na akong kwento sa puso. Ang puso talaga ang mahalaga. Amen. Kaya nga sabi ng Philippians 4:7, keep your mind and heart in Christ Jesus. Kailangan ang puso natin ay isip sa Panginoon. Kasi ang pagbibigay ay hindi yan problema. Basta ang puso natin, walang problema. Yan. Proverbs 4:23. Na ba yan? Keep your heart with all diligence, for out of it are issue of life. Kaya ang buhay natin ay may kinalaman sa ating puso. Sabi niyo, issues of life. Pag ang puso natin may issue, may problema ang ating buhay. Pag ang puso natin may problema, issue, may problema ang ating negosyo. May problema ang ating hanapbuhay. Magkakaproblema ka. Saan nagsimula? Sabi ni Solomon, sa puso. Kaya nga, keep your heart with all diligence. Bantayan natin ang ating puso. Yan.
Bantayan natin puso. Kasi ang puso, sabi ni Jeremiah, is deceitful above all things. Isulat nyo na lang yan. Jeremiah 17:9. Pwede kang dayain ng iyong puso. Kaya magkaproblema ka pag nadaya ang iyong puso. Kaya mahalaga ang principle of heart. Heart is very important in our giving. In Luke chapter 12 verse 34. Luke 12:34. For where your treasure is, where your heart also. Oo. Yung heart. Saan ang heart mo? Nandoon ang iyong, ay saan pala? Treasure mo na pala. Kung saan ang iyong treasure, doon ang iyong puso. Oo. Saan mo ba binigay ang iyong treasure? Oo. Pag sa Panginoon ka, sa gawain, nandoon ang puso mo sa gawain. Pag binigay mo ang investment mo sa labas, lagi ka sa labas. Kaya pag araw ng Sunday, wala ka. Kasi doon ang iyong treasure. Pag dito ang iyong treasure, ang puso mo nandito. Siyempre, pag nandito ang puso mo, nandito ang iyong presensya. Presensya. Para tayo nagsiseminar. Presensya. Hindi naman pwede na yung puso mo nandito, yung katawan mo hindi. Oo. Kasi maraming ganong mga kapatid, pastor, kahit wala ako diyan sa simbahan, nandyan naman ang puso ko. Ba, hindi po pwedeng ganon, kapatid. Nagiwalay ang puso mo sa katawan. Oo. Kailangan, kung saan ang puso mo, nandoon ang katawan mo. Kaya kung ang puso mo sa Panginoon, aba, lagi ka sa simbahan, nandito ka, Sunday morning, Sunday evening, Wednesday prayer meeting. Bakit nandito ka? Ay, nandito ang puso ko eh. Amen. Ay, kung ang puso mo sa labas, ipagpalit mo yan. Oo, di bali. Wala. Nawala ka. Lagi kang wala. Kaya may mga kapatid, bakit siya nawawala? Nagsimula yan sa kanyang puso. Nawala na ang kanyang puso sa sa Panginoon. Wala na. Kaya nga, keep your heart and mind through Jesus Christ. Kailangan ang puso mo sa Panginoon. Pag wala na ang taong yan, Kristiyano sa Panginoon, wala nang puso niya sa Panginoon, sigurado wala na yan sa simbahan. Kasi ang problema niya talaga, hindi naman yung wala siyang pamasahe, wala naman siyang may trabaho siya, naglalabas siya, hindi yan problema. Ang problema niya talaga ay puso. No. Kasi hindi problema ang trabaho. Bakit? Kasi yung kapatid niyan, nung walang trabaho yan, hindi naman nagsisimba. Ito, ngayon may trabaho, hindi pa rin nagsisimba. Ano ba talaga ang problema nito? Kundi puso. Kasi wala na siyang trabaho dati. Wala naman nagsisimba. Wala sa simbahan. Ay, may trabaho na. Brother, simba ka. Ay, may trabaho ko eh. Pero nang dati wala namang trabaho yan. Wala naman sa simbahan. Kaya anong problema dyan? Puso. Ipag-pray natin ang kanyang puso. Na maging maayos. Yan. Sa James 4:8. James 4:8. Medyo marami lang tayong mga verses. Yan. Baka hindi tayo makatatlo James 4:8. Yan, 4:8. Draw nigh to God. He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your hearts, ye double-minded. Yan. Draw nigh to God. Pag malapit ang puso mo sa Panginoon. Oh. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your heart. Nakita natin yung connection, ang puso at kamay nakakonect. Nakakonect. Purify your hearts, ye double-minded. Naliwanag, no?
Pag ang puso mo malinis, ang kamay mo malinis din, hindi ka mag-double-minded pagdating sa pagbibigay. Ano kaya? Magkukumit kaya ako? Huwag na lang. Alanganin, huwag na lang. Sila na lang. Alanganin ka. Double-minded. Ang double-minded is unstable in all his ways, sabi ni James. James 1:8. Hindi ka magdalawang isip na ibigay kasi maayos ang iyong puso, hindi ka nag-alanganin sa pagbibigay. Oo, ibibigay ko to. Oo, mayroong nakausap. The last, kailan ba? Isang pastor, nakausap ko last week sa Bible School. Nakausap ko. Pastor, nakita ko po, si BBC po to. Pastor, nakita ko po yung sa Facebook, yung lote ninyo. Ilang square meter yan? Sabi niya, may bago kayong lote. May lote na sila. Sabi, ilang square meter yan? 3,000. Sinakita ko eh. Lapad, may mga baka pa. Oo. Ilang square meter yan na, pastor? 3,000. Yan ang bago niyong property? Opo. Yung magkano yung 3,000 na yan? Sabi niya, huwag kang maingay. May nagbigay. 3,000. May nagbigay. 3,000 square meter. Oo. Kasama yung baka nandoon. Nagabulan yung mga pastor. 3,000. Kaya nga yung commitment natin dito, 125 square meter, doon 3,000, isang tao lang nagbigay. Ay tayo, 100 ito, na box ang gagawin natin para makapagbigay. Oo. Doon, wala na silang ganyan, drawing kung ano pang gagawin. May nagbigay na. Amen. Ano ang dahilan? Prinsipyo, heart. Where your treasure is, where your heart also. Yan. So, number 2 na. Yan, heart. Kaya malaga ang puso. The heart. Pag ang puso may sakit. Oo. May problema ang puso, issue. May issue din ang ating pagbibigay. May problema rin ang ating pagbibigay. Amen. Yan. Kaya ang pagbibigay, hindi yan pinag-usapan ang laman ng ating bulsa. Ang pinag-uusapan ang laman ng ating puso. Sino ba ang laman ng ating puso? Yan, kapatid. Kaya ang pagbibigay ay nagsimula sa puso. Oo, wala na ngayong programa ng puso sa Channel 7. Ano ba yan? Kapuso. Yan. Kaya ang pagbibigay, nagsimula yan sa puso. Ang Macedonia ay may pusong mapagbigay. Oo. Kaya mahalaga makita, malaman ng Diyos ang ating puso. Kung ang puso natin sa Panginoon, ang pagbibigay ay hindi problema. Amen. Kaya, bago makita ng Diyos ang ating kamay sa pagbibigay, tinitingnan muna ng Diyos ang kamay, ang puso natin. Kaya, una, tinitingnan ng Diyos pagdating sa pagbibigay yung ating puso. Hindi niya muna tinitingnan ang kamay. Kasi ang kamay sumusunod sa puso. Kaya sabi ni David kay Solomon, sabi ng Panginoon kay Solomon,
give me, my son, give me thine heart. Yan. Kaya importante na ang puso natin ay may tama. Tama ang puso natin. Hindi pala may tama ang puso. May tama ang puso natin. Walang tama ang puso natin. Nasa tama ang puso natin. Para masaya kang magbigay. Amen? Pag tama, you give with right heart. Yan ang tama. Amen? 1 Corinthians 13:3. 1 Corinthians 13:3. Yan. Nakatatlong puntos lang na tayo. 13:3. And though I bestowed all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profit nothing. I bestowed all my goods. Lahat ng aking ari-arian ay pakainin ko ang lahat ng mahirap. Kung walang pag-ibig, profit nothing. Walang pakinabang. Kung tayo nagbibigay, gawin na natin ang pagbibigay. Lahat. Pero kung wala ang puso. Sabi ni Paul sa Corinth ulit, profit nothing. Walang kwenta. I give my body to be burned. Susunugin ko na ang aking katawan, ihandog ko. Kung walang pag-ibig, walang kwenta. Pag sinunog mo kasi ang body, kasama ang puso. Kung ang puso natin may problema, walang pakinabang ang ating pagbibigay. Amen? So, makita natin, maaari malaki kang mag-offering, ngunit wala kang pag-ibig. Sayang. Amen? Marami kang binibigay, pero puno ka naman ng pride ang puso natin. Alam mo, yan, ako nagpagawa niyan. Ako niyan. Nag-pride ka dahil nagbigay ka. Dapat ang ating pagbibigay na sa puso ay nakapagbigay glory sa Diyos. Amen. Hindi tayo mapagmataas. Marami tayong binigay. Ngunit wala naman ang pagsamba. Yun ang problema. Amen? Maganda, nagsisimba ka na, nagbibigay ka pa. Kaysa, meron na. Kaysa nagbibigay ka, wala ka naman sa simbahan. Kaya tayo nagsisimba para magandog. Amen? Magandog. Kaya nga ating handog, nakanda na. Kasi pumunta sa church para magbigay sa ating handog sa Panginoon. Because worship is giving. Sorry, wala akong boses Yan. Kaya dapat, huwag masiro ang Diyos sa pagsamba. Amen. Pag may offering, nandyan, nagbibigay ka. Dahil sinasamba natin ang Diyos sa pagbibigay. Yan. Kaya importante ang ating puso. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso. Amen. Maganda, malaki rin tayo nagbibigay, pero hindi yan ang sukatan ng Diyos pagdating sa pagbibigay. Ang sukatan ng Diyos ay ang ating puso, hindi yung ating pera. Hindi niya sinusukat ang halaga ng ating binibigay. Ang sukatan ng Diyos, sinusukat niya ang ating puso.
sinusukat niya ng paano ang pag-ibig natin. Amen. Kasi ang tunay at masaya na nagbibigay ay hindi napilitan lang. Amen. Hindi dahil na konsensya ka. Dahil nagprinsipyo natin sa puso mo na ang pagbibigay. Amen. Hindi ito bunga ng obligasyon mo para pilitin ka magbigay. Oo. Hindi ito obligasyon, kundi relasyon natin sa Diyos. Gaano ba kalapit ang puso mo sa Diyos? Kapag ang puso natin puno ng biyaya na galing sa Diyos, ang puso natin umaapaw maging sa pagbibigay, umaapaw ang ating pagbibigay, at ang pagbibigay ay hindi natin problema. Kasi hindi pera ang problema, ang puso natin. Basta masaya ka magbigay. Pag masaya ka magbigay, ang Diyos na lang ang magbigay rin ng ating ibibigay. Yan. Oo. Yan. Yan. Kaya puso natin puno ng biyaya ng Diyos. Isipin mo, kung ano ang biyaya ng Diyos sa iyo. Binibless ka. Salamat. Yung pamilya ko, sama-sama kami. Salamat. Wala kaming sakit. Kahit konti lang ang aming pera. Masaya kami. Salamat. Naitrabaho pa rin ako. Salamat. May kalakasan pa rin ako na binigay ng Diyos. Kahit ang aking trabaho ay minsan nasa ulanan ako. Pero hindi malang ako naglagnat. Kung may lagnat man, gagaling agad. Mga ganyan ba? Pag sagana ang biyaya mo, maranasan ng puso mo yan. Umaapaw, overflowing ang puso mo. Ang kamay, hindi na problema. Bukas. Pag ang puso bukas, ang kamay bukas din. Pag ang puso sarado, may barado ang kamay. Wala. Withhold that poverty. Kaya, principle of the heart. Pangalawa, no? Principle of the heart. Yan. Diyan na. Dalawa na lang pala, no? Nakadalawa lang. Nainbireng, dalawa lang. 2 points lang, no? Mamaya na lang sapon yung 4. Hindi ko natapos yung 3 ngayon. 3 rin siya mamaya. Sige. Pero makita natin, no? I hope na maging nasaya na kayo sa 2 puntos. Principle of sowing and principle of the heart. Pag ang puso maayos ang ating pagbibigay. Kung ating puso masaya ang kamay magbigay. Bukas. Kung bukas ang puso, bukas ang kamay. Sarado ang puso, may barado din ang kamay. Simple lang. Principle of the heart. Sabi ni Paul. Ang current, may bara ang puso. Ang Macedonia, walang bara ang puso. Maluwag. Walang kolesterol. Hindi kailangan i-operahan. Kasi pag nag-opera ka, milyon pa. Mas maganda, ibigay mo na lang kaysa opera. Amen? Biro mo yan ako. I-operahan ako ng MCI. Sabi ko, hindi. Yung i-opera ko, ibigay ko sa First Pro. Ay, hindi ako nagpa-opera. Hanggang ngayon, nawala naman ang bara. Ay, kung binigay ko, milyon, wala. Oo. Ay, kung wala pa akong pambayad, tutuluyan ka na. Kasi wala kang pambayad eh. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Principle of sowing and reaping. Number 2, principle of the heart. Our hands. Masaya. Magbigay. Gayahin natin ang Macedonia. Masaya magbigay. Kahit sila mahirap. Mas maraming nagbigay na mahirap kaysa mayaman. Kasi ang puso nila mayaman.
ang Korinto, mayaman sila sa pera, pero mahirap ang kanilang puso. May problema ang kanilang puso. Hindi problema ang pera, problema ang puso. Ang Macedonia, konti pera, pero hindi problema ang puso. Kaya nakapagbigay pa rin sila in great affliction. Yan po. Kaya anong title pala natin kanina? Promise and practice. No? Promise and practice. Not only promise, but practice. Kasi ang Corinth, promise lang. Walang binigay. Ang Macedonia, practice na. Nagbigay na. Yeah. Saan tayo dyan sa dalawang yan? No. Mag-encourage sa atin. No. Kaya sila maging masaya na maging masagana sa kanilang buhay Kristiyano. Sige po tayo mag-pray na. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God muli for a great message this morning. Thank you for wisdom bestowed upon the servant this morning. We come to our invitation if the Lord speak to us through this message. At naunawaan mo ang mensahe ni Pablo na hindi pinapahiya ni Pablo ang Korinto, kundi ini-encourage niya, hinahamon niya sa usapin ng masayang pagbibigay. At inihilimbawa niya ang Macedonia na sila ay cheerful giver. God loveth a cheerful giver. Kung ang Diyos nang usap sa atin ngayong umaga sa pamagitan ng salita ng Diyos, why not come in the altar